Mama, humingi ka ng tawad sa biyenan ko o umalis ka sa bahay ko. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng aking anak na si Miko noong Huwebes ng gabi sa harap ng buong pamilya sa dining table na tinulungan kong bilhin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi ako nanginginig. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko ng direkta ang mga mata ng babae na iyon, ang biyena ng anak ko, na nakangiti ng maihangin ng isang taong naniniwala na nanalo siya sa digmaan. 3 salita lang ang sinabi ko at umalis ako. Makalipas ang 2 linggo, kumatok si Miko sa pinto ko, desperado. Ngunit iyan ay mamaya. Ang pangalan ko ay Emilia de la Paz. Ako ay 60 taong gulang, at ang sasabihin ko sa iyo ay binago ang relasyon ko sa kaisa-isa kong anak magpakailanman. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Nagtatanong pa rin ako sa sarili ko sa ilang gabi kapag tahimik ang bahay at tanging ang pagtibok ng orasan sa dingding na pag-aari ng asawa ko ang naririnig. Ngunit alam ko ang isang bagay. May mga sandali sa buhay ng isang babae kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagiging minamahal o pagiging iginagalang. At pinili ko iyon. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas nang mamatay ang asawa kong si Arturo. Malaking heart attack, 59 taong gulang, walang paalam. Iniwan niya ang kanyang singsing sa kasal sa nightstand tulad ng dati. Iningatan ko iyon sa isang maliit na asul na kahon ng velvet. Tinitingnan ko pa rin iyon minsan kapag kailangan kong alalahanin kung sino ako bago ako naging hindi nakikitang babae ng kwentong ito. Kami ni Arturo ay nagtayo ng lahat ng magkasama. Ang hardware store sa downtown, ang 3 palapag na bahay sa suburbs, ang ipon, ang kinabukasan ni Miko. Nang mamatay siya, si Miko ay 32 taong gulang. Nakatira siya sa lungsod ng Cebu. Nagtrabaho siya sa isang logistics company. Mabuting bata. Responsible. O sa tingin ko. 6 na buwan pagkatapos ng libing, tumawag siya sa akin. Ma, may nakilala ako. Sara ang pangalan niya. 26 taong gulang. Estudyante sa marketing, perpektong ngiti, walang dungis na mga kuko, at isang ina na tila lumabas sa isang reality show na hindi ko kailanman nagustuhan. Sa unang pagkakataon na nakita ko silang magkasama, may humigpit sa dibdib ko. Ngunit hindi sinasabi ng isang ina ang mga bagay na iyon. Ang isang ina ay ngumingiti, yumayakap, tumatanggap. At iyan ang ginawa ko hanggang noong gabing iyon. Hanggang sa hiniling sa akin ng anak ko na humingi ng tawad sa harap ng babae na hindi kailanman gumalang sa akin. Minsan, masyado tayong nagtitiwala sa mga hindi natin dapat pagkatiwalaan, hindi ba? Ikaw ba ay nabigo rin ng isang taong mahal mo? Sabihin mo sa akin ang kwento mo sa mga comments. Gusto kong basahin ka. Bago ko sabihin sa iyo kung paano ako nakarating sa sandaling iyon, ang kakilakilabot na gabi na iyon nang hilingin sa akin ng anak ko na umalis sa bahay niya, kailangan mong maunawaan kung sino ako. Sino ako? Dahil minsan, upang maunawaan ang isang pagkahulog, kailangan mo munang alalahanin ang taas kung saan ka nahulog. Kami ni Arturo ay nagkita noong ako ay 23. Nagtrabaho siya sa hardware store ng tatay niya sa downtown ng Maynila. Ako ay isang guro sa elementarya sa isang pampublikong paaralan malapit doon. Ipinakilala kami ng pinsan kong si Luisa sa isang Christmas party. Nakasuot siya ng dark green sweater at amoy sariwang hiwa na kahoy at malinis na kulog. Nang hilingin niya sa akin na sumayaw, ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit banayad. Alam mo, hindi ako kailanman naging mahusay sa mga salita, sinabi niya sa akin noong gabing iyon. Ngunit alam ko kung paano magtayo ng mga bagay na tumatagal at ginawa niya. Nagpakasal kami 8 buwan pagkatapos sa isang maliit na simbahan. Ang damit ko ay simple, puting lace na may mahabang manggas. Umiyak si Arturo nang makita niya akong naglalakad sa aisle. Hindi niya iyon itinago. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sinabi, aalagaan kita sa buong buhay ko, Emilia. At ginawa niya. Sa loob ng 36 taon, ginawa niya. Nakatira kami muna sa isang maliit na apartment sa lungsod, 2 silid, isang kusina kung saan halos hindi kami magkasya, isang balcony kung saan nagtanim si Arturo ng mga kamatis sa mga kaldero. Sa umaga, gumawa ako ng sariwang kape na may cinnamon. Ininom niya iyon habang nagbabasa ng pahayagan. Laging ang balita sa ekonomiya muna, pagkatapos ay sports.
Grenade ko ang takdang aralin ng aking mga estudyante sa lamesa gamit ang isang pulang lapis na hinahasa niya para sa akin tuwing gabi bago matulog. Ang maliliit na gesture na iyon, ang mga detalye na hindi mo alam na mamimiss mo hanggang sa wala na sila. Ipinanganak si Miko noong ako ay 25. Natural birth, 12 oras ng paggawa. Hindi umalis si Arturo sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit na pagkatapos ay nagkaroon siya ng mga pasa sa kanyang mga buko. Nang ilagay ng nurse ang anak namin sa aking mga bisig, yumuko si Arturo at niyakap kaming dalawa. Ang pamilya ko, bulong niya. Ang kumpleto kong pamilya. Si Miko ay isang kalmadong sanggol. Natulog siya ng maayos. Kumain siya ng maayos. Mayroon siyang mga mata ng tatay niya at ang ilong ko. Mabilis siyang lumaki na parang nagmamadali siyang tuklasin ang mundo. Dinala siya ni Arturo sa hardware store tuwing Sabado. Pinaupo niya siya sa counter at tinuruan siya ng mga pangalan ng mga tool. Ito ay isang wrench, anak. Ito ay isang Phillips screwdriver. Tiningnan siya ni Miko nang may malalaking mata, fascinated na parang ang tatay niya ang pinakamatalinong tao sa universo. At para sa kanya, siya ay. Para sa akin din tuwing linggo, pumunta kami sa parke. Bumili si Arturo ng cotton candy. Tumakbo si Miko pagkatapos ng mga kalapati. Umupo ako sa isang bench at pinanood ko sila mula sa malayo, iniisip, ito ang kaligayahan. Iyan ang lahat ng maaaring hilingin ng isang babae. Gaano ako ka-naive? Gaano tayo ka-naive kapag naniniwala tayo na ang kaligayahan ay isang permanenteng estado at hindi isang lumilipas na sandali na kailangang dakpin ng dalawang kamay bago ito makatakas. Nang maging 1-0 si Miko, nagsara ang hardware store ng tatay ni Arturo. Ang krisis sa ekonomiya, ang mga utang. Namatay ang matanda 6 na buwan pagkatapos dahil sa purong kalungkutan. Sa tingin ko, minana ni Arturo ang mga utang at isang walang laman na lugar. Magsisimula tayo ulit. Sinabi niya sa akin isang gabi sa maliit naming kusina. Ikaw at ako, Emilia, tulad ng dati. At nagsimula kami. Tumigil ako sa pagtatrabaho bilang isang guro, hindi dahil hiniling niya sa akin, kundi dahil kailangan. May isang taong kailangang nasa hardware store habang nakakakuha si Arturo ng mga client, nakikipagnegosasyon sa mga supplier, itinatayo ulit ang nawala ng kanyang ama. Nagtrabaho kami 1-0, 12, 14 na oras sa isang araw. Kumain si Miko sa bahay ng nanay ko pagkatapos ng paaralan. Maraming gabi kaming dumating ng napakahuli na tulog na siya. Pumunta ako sa kanyang silid. Tinakpan ko siya. Hinalikan ko ang noo niya. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong ko. Ito ay para sa iyo. Ang lahat ay para sa iyo. At iyon ay. Sa loob ng 5 taon, ang hardware store ay naging kumikita ulit. Sa loob ng 1-0 taon, ito ay isa sa mga pinakakinikilala sa lugar. Nagbukas si Arturo ng pangalawang branch, pagkatapos ay pangatlo. Binili namin ang bahay sa suburbs ng si Miko ay 16 na. 3 palapag, backyard, garahe para sa 2 kotse. Pinili ko ang bawat piraso ng muebles, bawat kurtina, bawat lampara. Ito ang bahay namin, sabi ko kay Arturo noong araw na lumipat kami. Ang bahay kung saan kami tatanda ng magkasama. Niyakap niya ako mula sa likod. Inilagay niya ang baba niya sa aking balikat. Magkasama, inulit niya. Laging magkasama. Nag-aral si Miko ng Business Administration sa isang top university sa Maynila. Binisita niya kami tuwing 2 buwan. Dinala niya ang kanyang maruruming damit sa isang malaking maleta, at nilabahan ko iyon, pinlansa, tiniklop ng may pag-iingat. Tumawa siya. Ma, alam ko kung paano maglaba ng damit. Alam ko, sabi ko sa kanya, ngunit gusto kong gawin iyon dahil iyan ang ginagawa ng isang ina, hindi ba? Nakakahanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay, sa pag-aalaga at paglilingkod at pagbibigay ng sarili. At hindi niya kailanman iniisip na isang araw ang debosyon na iyon ay maaaring gamitin laban sa kanya. Namatay si Arturo noong Martes ng umaga. Nag-aalmusal kami. Inilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya, tumingin sa akin nang may mga mata na mahal ko ng husto, at sinabi, Emilia, ako di. Hindi niya natapos ang pangungusap. Bumagsak siya sa upuan. Tumawag ako ng ambulans. Ginawa ko ang nang abot ng aking makakaya,
inaalala ang isang kurso na kinuha ko taon na ang nakakaraan. Ngunit huli na. Sa ospital, sinabi sa akin ng isang batang doktor na may bilog na salamin, pasensya na po, ma'am. Ginawa namin ang lahat ng posible. Dumating si Miko noong gabing iyon mula sa Cebu. Niyakap niya ako sa pasilyo ng ospital, at pareho kaming umiyak na parang hindi pa kami umiyak dati. Nasa iyo ako, bulong niya. Lagi kitang aalagaan, ma, tulad ng pag-aalaga ni tatay sa iyo. Naniwala ako sa kanya. Paano ko hindi siya paniniwalaan? Siya ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak. Ang libing ay maganda at kakilakilabot sa parehong oras. Ang simbahan ay puno. Mga client, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, mahal ng lahat si Arturo. Umupo ako sa unang piyo na may singsing ni Arturo na nakakapit sa aking kanang kamay. Hindi ako umiyak sa serbisyo. Hindi ko kaya. Para bang naubos na ang lahat ng luha ko sa ospital, at ngayon, isang malaking butas lang ang natira sa dibdib ko. Noong gabing iyon sa bahay, nag-iisa sa unang pagkakataon sa loob ng 36 na taon, binuksan ko ang closet ni Arturo. Ang kanyang mga shirt ay amoy niya pa rin. Umupo ako sa sahig at niyakap silang lahat isa-isa. At doon, nag-iisa sa closet na amoy kahoy at sariwang kulog, sa wakas ay nakaiyak ako. Habang sinasabi ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan ka nakikinig sa akin. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa mga comments. Gusto kong malaman kung saan mo ako sinasamahan sa kwentong ito. Ang unang 6 na buwan pagkatapos ng kamatayan ni Arturo ay parang paglalakad sa ilalim ng tubig. Lahat ay gumagalaw ng dahan-dahan. Ang mga tunog ay pinalambot. Nag-i-exist ako, ngunit hindi ako nabubuhay. Gumising ako alas 6 oras ng umaga dahil sa ugali, kahit na wala nang natira para gawa ng kape. Naligo ako. Nagbihis ako. Umupo ako sa walang laman na kusina at pinanood ko sa bintana kung paano ang araw ay nagbigay liwanag sa hardin na itinanim ni Arturo. Ang kanyang mga rose bushes ay patuloy na namumulaklak. Napakalupit, hindi ba? Na ang mga bagay ay patuloy na lumalaki kapag wala na ang taong nagtanim sa kanila. Tinawagan ako ni Miko araw-araw mula sa Cebu. Kumusta ka, ma? Kumain ka ba ng maayos? May kailangan ka ba? Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako, na kumain ako ng maayos, na wala akong kailangan. White lies, sabi namin, upang hindi mag-alala ang mga mahal namin. Ang totoo, halos hindi ako nakatikim ng isang kagat na ang bahay ay masyadong malaki para sa akin, na ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin kay Arturo, at na minsan sa madaling araw ay inaabot ko ang kamay ko sa tabi niya ng kama. Umaasa na makita siya roon, ngunit laging walang laman, malamig. Ang abogado ni Arturo, si Attorney Ray, isang matandang lalaki na may kulay abong mustache at formal na pag-ugali, ay ipinatawag ako sa kanyang office 3 buwan pagkatapos ng libing. Henry de la Paz, kailangan nating suriin ang will ng asawa mo. Umupo ako sa harap ng kanyang mahogany desk na may mga kamay sa aking kayumangging leather purse, ang parehong purse na ibinigay sa akin ni Arturo sa aming huling anibersaryo. Inalis ni Attorney Ray ang isang makapal na folder at kinuha ang ilang mga dokumento. Napakamaingat ni Henry de la Paz sa kanyang mga gawain. Nagsimula siya. Iniwan niya ang lahat ng maayos, ang hardware store, ang mga ari-arian, ang mga bank account. Tumango ako nang hindi lubos na naiintindihan kung saan patungo ang lahat. Ikaw ang tanging tagapagmana, Jean S. de la Paz. Ang lahat ay napupunta sa pangalan mo. Ang 3 hardware store, ang bahay sa suburbs, ang bahay sa Lek na binili ninyo 2 taon na ang nakakaraan, ang mga investment, ang ipon. Huminto siya. Ito ay isang malaking ari-arian. Nag-uusap tayo tungkol sa humigit kumulang 100 milyon sa mga ari-arian. Ang numero ay tumama sa akin na parang isang malamig na alon. Alam ko na nagtrabaho ng husto si Arturo, na ang mga tindahan ay gumagawa ng maayos, ngunit hindi ako kailanman huminto upang magkalkula. Hindi ako kailanman nag-isip sa mga termino ng ari-arian. Iniwan ni Henry de la Paz ang napakatiyak na tagubilin. Nagpatuloy ang abogado, mayroon kang ganap na kontrol sa lahat. Maaari mo itong pamahalaan kung paano mo nakikita na akma, at kapag nagpasya ka, maaari mo itong ipamana sa iyong anak, si Miko. Kapag nagpasya ako, inulit ko. Eksakto.
Ang will ay nagtatakda na ikaw ang tanging may-ari habang nabubuhay ka. Mananahin si Miko pagkatapos lamang ng iyong kamatayan o kung magpasya kang gumawa ng mga pagbabago-bago. Ibinigay sa akin ng abogado ang isang card na may pangalan ng isang accountant. Inirerekomenda ko na makipagkita ka sa kanya. Suriin mo ang lahat ng kalmado. Unawain mo kung ano ang mayroon ka sa iyong mga kamay. Umalis ako sa office na iyon ng nalilito. 100 milyon. Pinrotektahan ako ni Arturo. Higit sa protektado, iniwan niya ako na ligtas, independenteng may-ari ng sarili kong kapalaran. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang bagay na parang kapayapaan ang nanirahan sa dibdib ko. Sinabi ko kay Miko noong hapon na iyon sa telepono. Ma, natutuwa ako na iniwan ni tatay ang lahat ng maayos na organized para sa iyo, sabi niya. Ang boses niya ay narinig na mainit, tunay. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. May bahay ka, may kita ka. Maaari kang mabuhay ng payapa. Sagot ko. Ang tatay mo ay laging may forward thinking. At kapag dumating ang oras, nagpatuloy si Miko, lahat iyon ay mapupunta sa akin, tama? Eventually. May isang bagay sa paraan na sinabi niya iyon ang nagpahinto sa akin. Hindi ang tanong, kundi ang tono, na parang binibilang na niya ang pera, na parang ang kamatayan ko ay isang nakabinbing pamamaraan. Eventually, inulit ko kapag wala na ako rito. Siyempre, nagmamadali siyang sinabi. Hindi ko ibig sabihin alam mo ang ibig kong sabihin, May. Nagbaba kami ng telepono pagkatapos. Nanatili akong nakaupo sa sala na may telepono pa rin sa aking kamay, nakatingin sa singsing ni Arturo, nakalagay sa kanyang asul na kahon ng velvet sa coffee table. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang isang maliit na ginaw, isang pagkabahala, isang maliit na lamat sa imahe na mayroon ako ng anak ko. Ngunit hindi ko iyon pinansin dahil iyan ang ginagawa ng mga ina, hindi ba? Hindi pinapansin ang mga palatandaan. Binibigyang katwiran. Pinapatawad bago pa man may dapat patawarin. 6 na buwan pagkatapos ng pag-uusap na iyon, tinawagan ako ni Miko, nasasabik. Ma, may balita ako. Sabihin mo sa akin, mahal ko. May nakilala ako. Sara ang pangalan niya. Si Sara Reyes. Siya ay 26. Nag-aaral siya ng marketing. Nakilala ko siya sa isang work conference 3 buwan na ang nakakaraan. 3 buwan. At wala kang sinabi sa akin. Sinaway ko siya ng mahina. Gusto kong maging sigurado, sagot niya. Ngunit ma, siya na. Alam ko. Napakasaya ko. Miko, kailan ko siya makikilala? Malapit na. Napakalapit na. Magugustuhan mo siya. Pagkalipas ng 2 linggo, pumunta si Miko sa Maynila at dinala si Sara. Naghanda ako ng pot roast buong araw bago iyon. Paborito ni Miko. Inihanda ko ang lamesa gamit ang isang lace tablecloth na pag-aari ng lola ko. Nag-ayos ako ng mga sariwang bulaklak sa gitna. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Gusto kong maging welcome ang babae na iyon sa pamilya namin. Dumating sila 2:00 ng hapon. Si Miko ay pumasok muna, nakangiti mula sa tainga hanggang tainga, hawak ang kamay ng isang payat na babae na may mahaba, tuwid na buhok, matalas na mukha, walang dungis na makeup. Ma, si Sara ito. Inabot ni Sara ang kanyang kamay. Hindi niya ako niyakap kamailang, magalang ngunit malayo. Nice to meet you, Dimres de la Paz. Ang boses niya ay malambot, halos parang bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-scan sa akin mula ulo hanggang paa sa loob ng 2 segundo, sinusuri. Ako, ini-classify ako, ini-file ako. Ang kasiyahan ay akin, Sara. Welcome. Umupo kami sa sala. Naghain ako ng kape. Tinanggihan iyon ni Sara. Hindi ako umiinom ng kape, salamat. May sparkling water ka ba? Siyempre, kukuha ako ngayon. Habang nagpunta ako sa kusina, narinig ko silang nag-uusap ng mahina. Hindi ko matukoy ang mga salita, ngunit ang tono ni Sara ay kritikal, na parang nagbibigay siya ng mga komento tungkol sa isang bagay. Bumalik ako na may dalang tubig. Ang laki ng bahay, sabi ni Sara, nakatingin sa paligid. Kailangang mahirap panatilihing malinis. Nakaabot ako, sagot ko.
Nakatira ka ba rito ng nag-iisa sa napakalaking bahay na ito? Nakakalungkot, hindi ba? Ang paraan na sinabi niya iyon, hindi iyon awa. Iyon ay piti o mas masahol pa. Mabilis na binago ni Miko ang paksa. Gumawa si Mama ng pot roast. Iyan ang pinakamahusay sa estado, Sarah. Nagpunta kami sa dining room. Naghain ako ng mga plato. Kumain si Miko ng may gana tulad ng dati. Inilipat ni Sarah ang pagkain mula sa isang gilid patungo sa isa gamit ang kanyang tinidor. Hindi mo ba gusto? Tanong ko. Masyadong maraming seasoning para sa akin, sagot niya. Ang tiyan ko ay delicate. Maaari kitang gawan ng iba. Huwag kang mag-alala. Nagda-diet ako pa rin. Ang tanghalian ay naramdaman na pangmatagalan. Nag-usap si Sarah tungkol sa kanyang pag-aaral, ang kanyang mga plano, ang kanyang pamilya. Ang nanay ko ay isang interior decorator. Mayroon siyang exquisite taste. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang tahanan ng isang babae ay nagre-reflekta kung sino siya. At habang sinasabi niya iyon, inscan ulit ng kanyang mga mata ang dining room ko. Ang aking mga kortina, ang aking mga painting, nakikita silang hindi sapat. Nang matapos silang kumain, nanatili kami ni Miko ng nag-iisa sandali habang nagpunta si Sarah sa banyo. Ano sa tingin mo? Tanong ng anak ko, nasasabi. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong sabihin sa kanya na ang babae na iyon ay nagparamdam sa akin na maliit sa sarili kong bahay, na pinuna niya ang pagkain ko nang hindi man lang tinikman, na ang kanyang malamig na mga mata ay hindi tumutugma sa kanyang magalang na ngiti. Ngunit hindi ko ginawa iyon. Napakaganda niya, sabi ko. Tama. Mahal na mahal ako, Mating. At naroon na, ang shine na iyon sa kanyang mga mata, ang shine na iyon ang nagpatahimik sa akin ng lahat ng iba pa. Dahil ang isang ina ay hindi sumisira sa ilusyon ng kanyang anak. Ang isang ina ay bumingiti, nagbabasbas, lumalayo, kahit na ang lahat ng kanyang instinct ay sumisigaw na may isang bagay na hindi tama. Bumalik si Sarah mula sa banyo, Jim-Ers de la Paz, salamat sa tanghalian. Napaka-intradisyonal. Bago umalis, niyakap niya ako, isang mechanical hug ng walang init, at bumulong siya sa tenga ko. Marami kang pinag-uusapan ni Miko tungkol sa kung gaano kakalapit sa kanya. Sinabi niya iyon na parang ito ay isang problema, na parang ako ay isang balakid. Pinanood ko silang umalis mula sa pinto. Nagpaalam si Miko sa isang halik sa pisngi ko. Tatawagan kita bukas, ma. Salamat sa pagtanggap sa amin. Isinara ko ang pinto. Nanatili akong nag-iisa sa pasilyo. At alam ko, kahit na ayaw kong malaman iyon, na ang babae na iyon ay babaguhin ang lahat. Nagpunta ako sa sala. Kinuha ko ang asul na kahon ng velvet. Binuksan ko ang lid. Ang singsing ni Arturo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapon. Hindi ko siya gusto. Bulong ko sa singsing na parang naririnig niya ako. Hindi ko siya gusto para sa anak natin. Ngunit hindi sumagot ang singsing. At iningatan ko ang aking mga pagdududa sa parehong lugar kung saan ko iningatan ang singsing na iyon. Sa katahimikan, sa kalungkutan, sa takot ng isang ina na mawala ang pag-ibig ng kaisa-isa niyang anak. May mga bagay na natutunan kapag tumatanda. Ang isa sa mga ito ay ang pag-ibig ng ina ay may kakilakilabot na defect. Ginagawa tayong bulag. Nakikita natin kung ano ang gusto nating makita. Naniniwala tayo sa kailangan nating paniwalaan. Pinapatawad natin ang hindi mapapatawad para lang mapanatili ang kapayapaan. At iyan ang ginawa ko sa loob ng susunod na 2 taon. Bulag, kusang loob na bulag. Nag-engage si Miko at Sarah 6 na buwan pagkatapos ng unang tanghalian na iyon sa bahay ko. Tinawagan niya ako, nasasabi. Ma, nag-propose ako. Sinabi niyang magpapakasal kami. Congratulations, mahal ko, sagot ko. At tapat ako. Sa kabila ng aking mga reservation, gusto ko na maging masaya ang anak ko. Kailan ang kasal? Sa loob ng 1 taon. Gusto ni Sarah ng isang malaking kasal, isang bagay na elegante. Siyempre, anuman ang kailangan mo, umasa ka sa akin. Salamat, maalam kong maaasahan kita. Ang hindi ko alam noon ay ang pag-asa sa akin ay nangangahulugang higit pa sa naisip ko. 1 linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Sarah. Iyon ang unang pagkakataon na nag-usap kami ng direkta nang walang si Miko bilang intermediary.
Res de la Paz, kailangan ko ang tulong mo. Sabihin mo sa akin, Sarah, paano ako makakatulong sa iyo? Iyon lang ang nanay ko at ako ay nagpaplano ng kasal, ngunit ang budget na mayroon kami ay hindi sapat para sa lahat ng gusto namin. Ang mga botanical garden ay available. Napakaganda, ngunit nagkakahalaga iyon ng 3,500,000 para lang sa venue. Huminto ang hininga ko. 3,500,000. Iyan ay malaking halaga, Sarah. Alam ko. Ngunit iyon lang. Sinasabi ng nanay ko na ang kasal ay ang tanging pagkakataon na mayroon ang isang babae upang maging parang isang prinsesa. At sumasang-ayon si Miko. Iyon lang, alam mo, kumikita ng maayos si Miko, ngunit hindi sapat para dito. May katahimikan. Alam ko kung ano ang paparating. Nararamdaman ko iyon sa hangin na parang kapag dumidilim ang kalangitan bago ang isang bagyo. Maaari mo ba kaming tulungan, Jim F. de la Paz? Alam kong nag-iwan si Arturo ng mga resource. At ito ay para sa anak mo, upang magkaroon si Miko ng kasal na nararapat sa kanya. Hayaan mong pag-isipan ko, sagot ko. Siyempre. Ngunit hinahawakan lang nila ang lugar sa isang deposit. Kung hindi namin babayaran sa loob ng 2 linggo, mawawala iyon sa amin. Nagbaba kami ng telepono. Nanatili akong nakaupo sa sala na may telepono sa aking kamay. 3,500,000. Ito ay isang malaking halaga. Ngunit totoo rin na mayroon akong mga resource na iniwan sa akin ni Arturo, na ang lahat ng mayroon kami ay mapupunta kay Miko pa rin. Ano ang pagkakaiba kung ibibigay ko iyon sa kanya ngayon o mamaya? Noong gabing iyon, kinuha ko ang singsing ni Arturo mula sa kahon nito, inilagay sa aking palad, at tiningnan ko iyon sa ilaw ng lampara. Ano ang gagawin mo? Tanong ko sa singsing na parang maaari siyang sumagot sa akin. Ibibigay mo ba sa kanya ang pera? Ngunit wala si Arturo para payuhan ako at kailangan kong magpasya ng nag-iisa. Inilipat ko ang 3,500,000 kay Miko kinabukasan. Ma, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito sa amin. Sinabi niya sa akin sa telepono, ikaw ang pinakamahusay. Masaya si Sarah. Masaya ako. Natutuwa ako, mahal ko. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kami ay masalamat sa iyo. Akala ko, sapat na iyon. Akala ko, binili ko ang lugar ko sa buhay ng anak ko, sa kasal niya, sa kanyang kinabukasan. Gaano ako ka-naive. Ang kasal ay noong Hunyo, 1 taon pagkatapos ng engagement. Napakaganda ni Sarah, hindi ko iyon maikakaila. Puting damit na may mga kristal, 3 metro na veil, magazine hairstyle. Ang mga botanical garden ay pinalamusya ng libu-libong puting roses at gintong ribbons. Dumating ako ng maaga sa aking navy blue dress, ang parehong ginamit ko sa kasal ng pinsan ko 2 taon na ang nakakaraan. Hindi ako bumili ng bago. Tila hindi kailangan sa akin. Nakita ko ni Sarah at kumunot ang noo niya. Res de la Paz, iyan ba ang damit na isusuot mo? Bakit? Iyon lang ang mga nanay ng nobya at nobyo ay karaniwang nagsusuot ng isang bagay na mas espesyal, mas elegante. Ang damit na ito ay elegante, sagot ko, nararamdaman ang sarili ko na namumula. O, hayaan mo na, sabi niya, lumingon upang tingnan ang kanyang ina. Ano ang magagawa ngayon? Ang nanay niya, si Lina Reyes, ay isang 50 taong gulang na babae, platinum blonde hair, may filled lips, payat, katawan, molded ng mga surgery. Inabot niya ang kanyang kamay nang hindi nakangiti. Ikaw siguro ang nanay ni Miko, si Emilia de la Paz. Nice to meet you, Lina Reyes. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa eksakto, tulad ng ginawa ng anak niya sa aming unang pagkikita. Sinabi sa akin ni Sarah na tumulong ka sa mga gastusin sa kasal. Napaka-generous mo. Sinabi niya iyon na parang iyon ang pinakamaliit na magagawa ko, na parang iyon ang obligasyon ko. Ang seremonya ay maganda. Umiyak si Miko nang maglakad si Sarah sa isla. Umiyak din ako, bagaman hindi ako sigurado na sila ay ganap na masayang luha. May isang bagay sa lahat ng iyon ang nagparamdam sa akin na wala ako sa lugar. Sa panahon ng resepsyon, pinaupo nila ako sa isang lamesa sa likod sa tabi ng malalayong tiyuhin ni Sarah na hindi nakipag-usap sa akin buong gabi. Ang pangunahing lamesa ay para lamang sa nobya at nobyo, ang mga magulang ni Sarah, at ang wedding party. At ang nanay ng nobyo.
Narinig kong nagtanong ang isang tao. O, iyan ang babae na nakasuot ng asul sa likod, sagot ni Lina. Kawawa. Nag-iisa siyang dumating. Nabalo siya kamakailan. Kawawa. Na parang ako ay isang figura ng awa. Dumating si Miko upang batiin ako sa pagitan ng mga sayaw. Ayos ka ba, ma? Gusto mo ba ang party? Napakaganda, mahal ko. Lahat ay naging perpekto. Salamat sa iyo, sabi niya, hinahalikan ang noo ko. Wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ka, at umalis siya pabalik sa dance floor, pabalik sa kanyang bagong asawa, pabalik sa kanyang bagong buhay, kung saan ako ay palaki ng palaki, mas at mas hindi nakikita. Umalis ako bago nila hiwain ang cake. Walang nakapansin sa pagkawala ko. Lumipat si Miko at Sara sa lungsod ng Quezon isang buwan pagkatapos ng kasal. Nakakuha ako ng mas mahusay na trabaho rito, paliwanag sa akin ni Miko. At gusto ni Sara na maging mas malapit sa nanay niya. Napakaganda, sabi ko. Sa ganoong paraan, mas madalas tayong magkikita. Eksakto. Ngunit ma, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang bagay. Sabihin mo sa akin. Naghahanap kami ng bahay. Nakita namin ang isa sa mga Highlands, 3 silid-tulugan, terrace, garahe para sa 2 kotse. Perpekto iyon. Ang down payment lang ay 5 milyon. Naroon ulit iyon. Ang kahilingan na nagkukubli bilang pag-uusap. Miko, nagbigay na ako sa iyo ng 3,500,000 para sa kasal. Alam ko, ma, at pinahahalagahan ko iyon. Ngunit ito ay isang investment. Ito ang bahay namin kung saan kami bubuo ng pamilya namin. Kung saan lalaki ang mga apo mo. Mga apo. Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng direkta sa puso. Akala ko, maaari kayong mag-ipon para sa down payment. Sinubukan ko. Maaari, ngunit abutin kami ng 2 o 3 taon at ang bahay ay mabibenta bago iyon. Ma, mayroon kang mga resource. Iniwan ni tatay ang lahat para mabuhay ka ng maayos. Ngunit para sa akin din, para sa kinabukasan ko, hindi ba? Tama siya sa isang paraan. Ang lahat ng itinayo namin ni Arturo ay mapupunta kay Miko pa rin. Bakit maghihintay? Inilipat ko ang 5 milyon. Binili nila ang bahay sa mga Highlands. Tinulungan ko silang lumipat. Nagdala ako ng mga box. Naglinis ako ng sahig. Nagbitin ako ng mga kortina. Si Lina ay naroon din, dinidirekta ang lahat na parang bahay niya. Sara, darling, ang painting na iyan ay napupunta sa sala, hindi sa dining room. Miko, honey, kinuha mo ba ang gardener? Inirekomenda ko. Nasa kusina ako, nag-aayos ng mga plato sa mga kabinet nang marinig ko ang boses ni Lina. Madalas bang pupunta si Arif de la Paz dito? Nanay ko siya, sagot ni Miko. Sa tingin ko, paminsan-minsan. O, anak, mag-ingat ka lang. Ang mga manugang ay maaaring maging di. Hindi sumagot si Miko. Pinigilan ko ang paghinga ko, nakatago sa kusina na iyon na may porcelain plate na nanginginig sa aking mga kamay. Invasive. Iyan ang salita na ginamit ni Lina upang ilarawan ako. Lumabas ako ng kusina na parang wala akong narinig. Umiti ako. Tumulong ako. Umalis ako ng maaga. At sa kotse ko, nag-iisa, sa wakas ay umiyak ako. Ang mga sumunod na buwan ay isang exercise sa pagkawala. Sinubukan kong maging perpektong manugang, ang hindi invasive, ang hindi nang aabala, ang naghihintay na tawagin sa halip na tumawag. Inimbitahan ako ni Miko na kumain 1 beses sa 1 buwan. Laging kasama si Sara, laging kasama si Lina. Dumating ako na may dalang homemade dessert. Iniwan iyon ni Sara sa kusina nang hindi man lang tinikman. Inoobserbahan ko ang figure ko, mother-in-law, pero salamat. Pinuno ni Lina ang mga pag-uusap ng mga anekdota ng kanyang pamilya, ang kanyang mga biyahe, ang kanyang mga tagumpay bilang isang decorator. Noong nakaraang buwan, nidekorasyonan ko ang isang bahay sa Oakbrook. Ang mga may-ari ay fascinated sa trabaho ko. Binayaran nila ako ng 2,500,000 para lang sa consulting. Nakikinig ako ng tahimik. Minsan tinanong ako ni Miko kung kumusta ako. Ayos, mahal ko. Lahat mabuti. Maliit na kasinungalingan upang hindi maging pasanin. Isang araw, inihayag ni Sara na buntis siya.
Tinawagan ako ni Miko na umiiyak sa kaligayahan. Ma, magiging tatay ako. Magiging lola ka. Ang balita na iyon ay nagpuno sa akin ng pag-asa. Isang sanggol, isang apo, isang bagong pagkakataon upang maging kailangan, upang mahalin, upang maging mahalaga sa buhay ng anak ko. Ngunit si Lina ay may iba pang mga plano. Tutulungan ko si Sarah sa sanggol, inihayag niya sa hapunan ng pamilya tuwing linggo. Pupunta ako at maninirahan sa kanila sa loob ng unang 3 buwan. Ang isang bagong ina ay nangangailangan ng nanay niya. Maaari din akong tumulong, inalok ko ng mahinhin. Tiningnan ako ni Lina ng may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, Emilia, syempre. Kapag na-organize na namin ang lahat, ipapaalam namin sa iyo. Hindi nila ako kailanman ipinaalam. Ipinanganak ang apo ko noong Marso. Nagpadala sa akin si Miko ng isang litrato sa WhatsApp. Ang pangalan niya ay Mateo. Timbang niya ay 3.4 kilo. Perpekto siya. Anak, maaari ko ba siyang puntahan? Siyempre, ma, ngunit maghintay ka ng ilang araw. Pagod na pagod si Sarah. Si Lina ay narito, tumutulong. Sa sandaling mas organized na kami, sasabihin ko sa iyo. Naghintay ako ng 1 linggo, 2 linggo, 3. Sa wakas, 1 buwan pagkatapos, pinayagan nila akong bisitahin siya. Binuksan ni Lina ang pinto. Oh, Emilia, buti na lang at dumating ka. Tuloy ka, ngunit huwag kang mag-ingay. Tulog ang sanggol. Si Mateo ay nasa kanyang crib, napakaliit, perpekto, nakapikit ang kanyang mga mata at nakakapit ang kanyang mga kamao. Yumuko ako upang hawakan siya, hagkan ang kanyang malambot na pisngi. Huwag mo siyang gisingin, binalaan ako ni Lina. Pinaidlip lang namin siya, at ilang oras iyon ang trabaho. Tumayo ako roon, nakatingin sa apo ko nang hindi siya kayang hawakan, nang hindi siya kayang halikan, nang hindi siya kayang sabihin kung gaano ko siya kamahal. Makalipas ang 20 minuto, iminungkahi ni Lina na oras na para umalis ako. Kailangan ni Sarah na magpahinga. Nagmaneho ako pabalik sa bahay ko na may bukol sa lalamunan. Dumating ako, isinara ang pinto, nagtungo ng direkta sa sala, kinuha ang singsing ni Arturo, at sa oras na ito, hindi lang ako umiyak. Nakipag-usap ako sa kanya. Ako ay nawawala, Arturo. Sinabi ko sa singsing, ako ay nagiging hindi nakikita, at ang pinakamasama ay binubura ko ang sarili ko dahil sa takot, dahil sa pag-ibig, upang hindi mawala ang anak natin. Ang singsing ay kumikinang sa kamay ko, at ako, sa malaki at walang laman na bahay na iyon, ay naunawaan ang isang kakilakilabot na bagay. Ako ay naging ang manugang na naghihintay ng pahintulot upang magmahal, na humihingi ng tawad para sa pag-i-exist, na nagbabayad para sa bawat mumo ng atensyon. At gayon pa man, nanatili akong tahimik, dahil iyan ang ginagawa ng mga ina na natatakot. Nilulunok nila ang sakit, ngumingiti, at umaasa na balang araw ay may makakapansin na nagdurugo sila sa loob. Habang sinasabi ko ito sa iyo, nagtataka ako kung naranasan mo ba ang isang bagay na katulad niyan. Nakaramdam ka na ba na binura mo ang sarili mo upang mapanatili ang kapayapaan? Isulat mo iyan sa mga comments. Minsan, ang pag-alam lang na hindi tayo nag-iisa ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. May pagkakaiba sa pagitan ng pagdududa at pag-alam, sa pagitan ng pagdama at pagkumpirma, sa pagitan ng pakiramdam na may isang bagay na mali at makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata. Nagdududa ako sa loob ng 2 taon, ngunit ang nakita ko noong hapong iyon ay nagbago ng lahat. Si Mateo ay 6 na buwan gulang nang tumawag sa akin si Sarah. Ito ay kakaiba. Hindi siya kailanman tumawag sa akin. Laging si Miko ang gumaganap bilang isang tulay sa pagitan namin. Mother-in-law, kailangan ko ng pabor. Sabihin mo sa akin, Sarah, iyon lang may emergency ako. Ang nanay ko ay kailangang pumunta sa Cebu para sa isang urgent project at may appointment ako sa gynecologist. Walang sinumang makapagbabantay kay Mateo. Maaari mo ba? Huminto ang puso ko. Siyempre. Anong oras ka makakarating? Sa loob ng 1 oras. Ang appointment ay 3:00 PM. Pupunta ako roon. Nagmaneho ako patungo sa mga highlands na may pananabik na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Sa wakas, mag-iisa ako sa apo ko. Sa wakas, magagawa ko siyang hawakan, halikan, duyanin ng walang sinumang nanonood sa akin.
Binuksan ni Sarah ang pinto. Nakasuot siya ng sweatpants at nakatali ang buhok niya. Nang walang makeup, mukha siyang mas bata, mas mahina. Salamat sa pagdating. Kakakain lang ni Mateo. Dapat siyang matulog sa loob ng 1 oras. Ang mga diaper ay nasa silid niya, ang mga wipes din huwag mo siyang bigyan ng anuman maliban sa tubig, pakiusap. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Babalik ako sa loob ng 2 oras maximum. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis ng nagmamadali. Nanatili akong nag-iisa sa bahay na iyon na tinulungan kong bayaran, ngunit kung saan palagi akong nakaramdam na parang isang hindi komportable na bisita. Si Mateo ay nasa kanyang rocker, gising, nakatingin sa isang makulay na mobile na nakasabit sa itaas niya. Nang makita niya ako, umiti siya. Ang ngiti na iyon. Diyos ko, ang ngiti na iyon ang nagpaalala sa akin kay Miko noong sanggol pa siya. Hinawakan ko siya ng maingat, niyakap siya sa dibdib ko. Amoy pulbo siya at mainit na gatas. Kinanta ko ang isang lulabi na kinanta ko kay Miko 35 taon na ang nakakaraan. Matulog ka, anak ko. Matulog ka, mahal ko. Matulog ka, kapayapaan ng puso ko. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay naging dahan-dahan, malalim. Dinala ko siya sa kanyang crib at inihiga ng dahan-dahan. Tumayo ako, pinapanood siya sa loob ng mahabang minuto. Ang apo ko, ang extension ng anak ko, ang pagpapatuloy ni Arturo sa akin, at naramdaman ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang buhay ko ay may kabuluhan ulit. Umalis ako sa silid ng maingat upang hindi mag-ingay. Nagpunta ako sa kusina. Naisip kong maghanda ng isang bagay para sa oras na bumalik si Sarah. Ilang tsaa, isang sandwich, isang bagay na nagpakita na hindi lang ako kapaki-pakinabang para sa pagbabantay sa sanggol, kundi na maaari akong maging bahagi ng pamilya na iyon. Ang kusina ay walang dungis, lahat ay nasa lugar nito. Ang salamin na lamesa ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapon, at naroon sa lamesa ang cellphone ni Sarah. Nakalimutan niya iyon. Hindi ko iyon hinawakan. Hindi iyon ang intensyon ko, ngunit ang screen ay nag-ilaw ng mag-isa sa isang notification. Isang mensahe mula kay Lina. Nakausap mo ba si Miko tungkol sa trust? Kailangan mong mag-pressure pa. Kung hindi ilalagay ng matandang babae ang bahay sa pangalan niya, nagiging ako ay nagyelo. Nag-off ang screen. Nanginginig ang aking mga kamay. Nabasa ko ba ng tama? Ang matandang babae. Ang trust. Ilagay ang bahay sa pangalan niya. Ang screen ay nag-ilaw ulit sa isa pang mensahe. Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Hanggat nasa pangalan niya ang lahat, wala kayong kontrol. Kailangan mo na maging mas matatag si Miko. At huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa Cebu pa. Una, ay secure mo ang bahay sa suburbs, Cebu. Ano ang tungkol sa Cebu? Lumayo ako sa telepono na parang nasusunog iyon. Nagpunta ako sa sala. Umupo ako sa sofa. Sinubukan kong huminga, ngunit ang isip ko ay hindi hihinto. Ang trust. Ang bahay. Ang matandang babae. Ako ang matandang babae. Ang bahay ko. Ang bahay na binili namin ni Arturo. Ang bahay kung saan namin pinalaki si Miko. Gusto nila na ilagay ko iyon sa pangalan ng anak ko. Bakit? Para saan? Umiyak ang sanggol. Nagpunta ako sa silid niya. Hinawakan ko siya. Dinyan ko siya hanggang sa kumalma siya. Ngunit habang ginagawa ko iyon, patuloy na umiikot ang isip ko. Ang lahat ng kahilingan para sa pera, ang 3,500,000 para sa kasal, ang 5 milyon para sa down payment, pag-ibig ba ng anak iyon o strategy? Ang lahat ng spaced visits, ang kakaunti na imbitasyon, paggalang ba iyon sa aking espasyo o calculated distancing? Bumalik si Sarah 2 oras pagkatapos. Ayos ba ang lahat? Perpekto. Halos buong oras natulog si Mateo. Napakagaling. Salamat sa pagdating, mother-in-law. Umalis ako ng mabilis. Hindi na ako makapanatili roon. Hindi ko siya kayang tingnan sa mga mata nang hindi niya nakikita ang aking pagtuklas. Sa kotse ko, bago ko sinimulan ang engine, kinuha ko ang aking cellphone. Tiningnan ko ang kasaysayan ng bank transfer ko, 3,500,000. Hunyo ng nakaraang taon, 5 milyon.
Agosto ng nakaraang taon, 750,000. Oktubre, para sa muebles ng sanggol, may 1,000,000. Disyembre para sa kitchen remodel, 1,500,000. Pebrero para sa kotse ni Sarah. Nasira ang kanya, 11,750,000 sa loob ng wala pang 2 taon. Paano ko hindi nakita iyon dati? Paano ako naging bulag? Dumating ako sa bahay. Nagpunta ako ng direkta sa study ko. Kinuha ko ang lahat ng mga dokumento na ibinigay sa akin ni Attorney Ray, ang will ni Arturo, ang mga deed sa bahay, ang mga property title ng mga hardware store, ang mga bank statement. Lahat ay nasa pangalan ko, tulad ng gusto ni Arturo. Dahil kilala ako ni Arturo, kilala niya ang anak namin. Alam niya na mabait si Miko ngunit madaling maapektuhan. Alam niya na kailangan niyang protektahan ako kahit pagkatapos ng kamatayan. Kinuha ko ang singsing ni Arturo. Idiniin ko iyon sa dibdib ko. Alam mo, sabi ko sa kanya. Kaya mo ginawa ng ganito. Kaya mo iniwan ang lahat sa akin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Inulit ko ang bawat pag-uusap, bawat pagbisita, bawat kahilingan. At ang lahat ay umaangkop sa isang pattern na ayaw kong makita. Kinabukasan. Tumawag sa akin si Miko. Ma, kumusta ka? Ayos, mahal ko. Sinabi sa akin ni Sarah na binantayan mo si Mateo kahapon. Salamat. Isang kasiyahan iyon. May katahimikan. Ma, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang bagay na mahalaga. Naroon na iyon. Alam ko iyon. Nararamdaman ko iyon. Sabihin mo sa akin. Iniisip ko ngayon na narito si Mateo, na kami ay isang pamilya, na ang mga bagay ay lumalaki, hindi mo ba sa tingin mo ay magandang ideya kung magsisimula tayong i-organize ang ari-arian ng mas mahusay? Ano ang ibig mong sabihin? Na ang lahat ay nasa pangalan mo pa rin? Ang bahay, ang mga hardware store, lahat. At naiintindihan ko na ginawa iyan ni tatay upang protektahan ka. Ngunit ma, nag-iisa ka. Kung may mangyari sa iyo, ang lahat ay mananatili sa isang complicated legal process. Hindi ba mas madali kung mayroon na akong ilang mga bagay sa pangalan ko? Tulad ng bahay, halimbawa. Naroon na iyon. Ang bahay. Eksakto tulad ng sinabi ng mensahe ni Lina. Miko, iniwan ni tatay ang mga bagay ng ganito sa isang dahilan. Alam ko, ma, ngunit 3 taon na ang lumipas. Hindi ka na ganoon kahina. Hindi ka na nagluluksa. Panahon na upang maging practical. Maging practical, inulit ko. Bukod pa rito, isipin mo si Mateo, ang kinabukasan niya. Kung ang bahay ay nasa pangalan ko, maaari ko itong gamitin bilang collateral para sa mga investment upang palakihin ang ari-arian, upang isecure ang kinabukasan ng apo mo. Ang bawat salita ay calculated. Ang bawat argumento ay dinisenyo upang hawakan ang aking mga mahihinang punto. Ang anak ko, ang apo ko, ang pangangailangan kong maging kapaki-pakinabang. Pag-iisipan ko, sabi ko. Pag-iisipan mo. Nagbago ang tono niya. Ito ay naging mas malamig. Ma, hindi ito isang bagay na dapat pag-isipan ng husto. Ito ay logical. Ito ang tama. Miko, ito ang bahay ko, ang bahay kung saan ka lumaki. Hindi ko kayang gawin ang desisyon na iyon ng basta-basta. Ngunit eventually, mapupunta iyan sa akin pa rin. Ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay ang tatay mo ay gusto na ganito ang mga bagay at igagalang ko ang kanyang will. Katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Nang magsalita ulit si Miko, ang boses niya ay narinig na malayo. Ayos, manaiintindihan ko. Ngunit pag-isipan mo iyan, okay. Kausapin mo si Attorney Ray. Tanungin mo siya kung ano ang mas convenient. Gagawin ko. Nagbaba kami ng telepono. Nanatili akong nakaupo na may telepono sa aking kamay, nararamdaman na may nasira sa pagitan namin. Isang bagay na maliit ngunit mahalaga, isang tiwala, isang kawalang kasalanan. Noong hapong iyon, pumunta ako upang makita si Attorney Ray nang hindi sinasabi kay Miko. Ms. De La Paz, anong kasiyahan na makita ka? Paano ako makakatulong sa iyo? Attorney Ray, hinihiling sa akin ng anak ko na ilagay ang bahay sa suburbs sa pangalan niya. Sinasabi niya na iyon ang pinaka-practical na bagay.
Inalis ng abogado ang kanyang salamin at tumingin sa akin ng seryoso. Ma'am, napakalinaw ni Engis de la Paz sa kanyang will. Ang lahat ay nanatili sa pangalan mo sa isang dahilan. Gusto niya na magkaroon ka ng ganap na kontrol habang nabubuhay ka, ngunit eventually ang lahat ay mapupunta kay Miko. Pagkatapos ng kamatayan mo o kung magpasya kang gumawa ng mga pagbabago-bago. Ngunit Dingres de la Paz, payagan mo akong maging tapat. Kung ilalagay mo ang mga ari-arian sa pangalan ng anak mo ngayon, mawawala sa iyo ang lahat ng kontrol. Kung magpasya siyang ibenta ang mga ito, i-mortgage ang mga ito, o kung magkaroon siya ng mga problema sa pananalapi o legal, wala kang magagawa. Hindi na sila magiging sa iyo. Ngunit hindi gagawin iyon ni Miko. Baka hindi. Ngunit ni-structure iyan ni Eng de la Paz ng ganito upang protektahan ka, hindi lang mula sa panlabas na mga kalagayan, kundi pati na rin sa mga impulsive decision, sa iyo o sa anak mo. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang malamig na tubig. Pinrotektahan ako ni Arturo, at ako ay malapit nang iundo ang proteksyon na iyon dahil sa pangangailangan kong mahalin. Umalis ako sa office na iyon nang may mas malinaw na pananaw kaysa dati. Pinrotektahan ako ni Arturo, at ako ay malapit nang iundo ang proteksyon na iyon dahil sa pangangailangan kong mahalin. Noong gabing iyon, nag-iisa sa bahay ko, nagluto ako ng kape na may cinnamon, tulad ng hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Ang amoy ay pumuno sa kusina. Umupo ako sa lamesa kung saan kami ni Arturo ay uminom ng libu-libong tasa ng magkasama, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi ako nakaramdam na nag-iisa. Naramdaman ko na sinamahan ako ng kanyang desisyon, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang foresight. Kinuha ko ang singsing mula sa asul na kahon ng velvet, isinuot ko iyon sa aking daliri sa singsing. Masyadong malaki iyon para sa akin, ngunit hinawakan ko iyon doon pa rin. Salamat, bulong ko sa kanya. Salamat sa pag-aalaga sa akin kahit pagkatapos umalis. Pagkalipas ng 2 araw, bumisita sa akin si Miko nang walang babala. Dinala niya si Sara at Mateo. Ma, pumunta kami rito para kumain kasama mo. Matagal na tayong hindi nagbahagi. Gumawa ako ng pancakes, itlog, bacon. Inihanda ko ang lamesa ng maingat. Sa panahon ng pagkain, ang pag-uusap ay magaan. Nagbabalita si Mateo sa kanyang high chair. Binigyan ko siya ng maliliit na kutsara ng apple sauce. Ngunit pagkatapos ng kape, kinuha ni Miko ang isang envelope. Ma, nagdala kami ng isang bagay para sa iyo upang suriin. Ano iyon? Ito ay ilang mga dokumento para sa transfer ng bahay. Nakausap ko na ang isang notaryo. Kailangan mo na lang pirmahan. Tiningnan ako ni Sara nang may magalang na ngiti na napakagalit ko. Binuksan ko ang envelope. Binasa ko ang mga dokumento. Deed of property transfer from Emilia de la Paz to Miko de la Paz Reyes. Naramdaman ko ang sahig na gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Miko, sinabi ko sa iyo na pag-iisipan ko. Napag-isipan mo na, hindi ba? Ilang araw na ang lumipas. At nagpasya ako, hindi na pananatilihin ko ang mga bagay tulad ng iniwan ng tatay mo. Tumigas ang mukha ni Miko. Ma, huwag kang maging ridiculous. Formalidad lang iyan. Hindi lang iyan formalidad. Ito ang bahay ko. Ito ang bahay ng pamilya at ako ang pamilya mo. Alam ko. Ngunit habang nabubuhay ako, nananatili ang mga bagay. Lumipat si Sara sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang bagay na hindi kalungkutan. Galit iyon. Mother-in-law, hindi ka ba nagtitiwala sa sarili mong anak? Hindi ito tungkol sa tiwala. Kung gayon, ano ito? Tanong ni Miko, itinaas ang kanyang boses. Tungkol sa kontrol, tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paggalang sa will ng tatay mo. Patay na ang tatay ko, ma. At ginagamit mo ang kanyang will upang kumapit sa mga bagay na eventually ay mapupunta sa akin pa rin. Eksakto. Eventually. Hindi ngayon. Tumayo si Miko mula sa lamesa. Sinundan siya ni Sara na may dalang si Mateo. Hindi ito mananatiling ganito, sabi ng anak ko mula sa pinto. Kailangan nating makipag-usap sa abogado. Kailangan nating makita ang mga legal na opsyon. Legal na opsyon, inulit ko nang hindi makapaniwala. Tinatakot mo ba ako? Hindi iyan banta. Iyan ay isang katotohanan.
Hindi ka maaaring manatiling nakaupo sa isang ari-arian na hindi mo ginagamit dahil lang natatakot kang magbitaw. Umalis sila. Sumara ang pinto. At nanatili akong nag-iisa sa malaking bahay na iyon, nakatingin sa envelope na may mga dokumento na hindi ko pinirmahan. Nagpunta ako sa aking silid. Kinuha ko ang singsing ni Arturo. At sa oras na ito, hindi ako umiyak. Sa oras na ito, may tumigas sa loob ko. Isang bagay na natutulog sa loob ng maraming taon. Isang lakas, isang determinasyon, isang pagtanggi na patuloy na maging ang ina na nagpapahintulot na tapakan ang sarili. Hindi ako pipirma, sabi ko sa singsing. Hindi ko ibibigay ang itinayo mo, ang itinayo namin. At sa sandaling iyon, alam ko na nagsisimula pa lang ang laban. Ngunit alam ko rin ang isa pang bagay. Sa oras na ito, hindi ako mawawala. Sa oras na ito, lalaban ako. May mga sandali sa buhay na naghihiwalay sa oras sa dalawa, ang bago at ang pagkatapos. Mga sandali kung saan ang lahat ng pinaniniwalaan mo ay gumuho. At ang natitira ay hindi ang tao na ikaw, kundi ang isang taong ganap na bago. Para sa akin, dumating ang sandaling iyon 3 linggo pagkatapos umalis si Miko sa bahay ko. Galit sa mga hindi pinirmahan na dokumento. 3 linggo ng katahimikan, 3 linggo ng walang tawag, ng walang pagbisita, ng walang mga litrato ni Mateo sa WhatsApp. Iyon ay isang tahimik na parusa. At gumana iyon. Ang bawat araw na lumipas nang hindi ko naririnig mula sa anak ko, nang hindi ko nakikita ang apo ko ay isang araw na kinakain ako sa loob. Gumising ako 3:00 ng umaga, iniisip, paano kung nagkamali ako? Paano kung ako ang makasarili? Paano kung mawala ko ang anak ko dahil sa pagkapit sa isang bahay? Ngunit tuwing kukunin ko ang telepono upang tawagan siya, humingi ng tawad, sumuko, tiningnan ko ang singsing ni Arturo sa aking nightstand, at may nagsabi sa loob ko, hindi lumaban. Ito ay sa ika-4 na linggo nang nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Ng Ref de la Paz. Sino ito? Ako si Veronica Santos. Nagtatrabaho ako sa anak mo, si Miko, sa logistics company. Bumabalis ang puso ko. May nangyari ba kay Miko? Ayos ba siya? Hindi, pasensya na sa pag-aalala sa iyo. Ayos si Miko. Iyon lang kailangan kong makipag-usap sa iyo. Mahalaga iyon. Maaari ba tayong magkita? Ano ang tungkol dito? Mas gusto kong sabihin sa iyo ng personal. Bukas, 11:00 sa cave sa Main Street sa tapat ng theater. May isang bagay sa boses niya. Urgency, takot, marahil. Pupunta ako roon. Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Ano ang maaaring gusto ng babae na iyon? Bakit hindi niya sinabi sa akin sa telepono? May kinalaman ba iyon kay Miko? Dumating ako sa cave 15 minuto ng maaga. Nag-order ako ng itim na kape na hindi ko tinikman. Nanginginig ang aking mga kamay. Eksaktong 11:00 dumating si Veronica. Siya ay isang babae na mga 40, maikling buhok, kulay abong business suit, seryosong mukha. Umupo siya sa harap ko nang hindi nakangiti. Salamat sa pagdating, Jimres de la Paz. Ano ang nangyayari? Ano ang kinalaman nito sa anak ko? Kinuha ni Veronica ang kanyang cellphone. Naghanap siya ng isang bagay at ipinakita iyon sa akin. Ito ay isang litrato ni Miko sa isang restaurant kasama ang isang babae. Hindi si Sarah. Ito ay isang dalaga na may kayumangging buhok, bukas na tawa. Nakayakap si Miko sa kanya. Tiningnan niya siya na parang hindi pa siya tumingin sa sinuman sa loob ng mahabang panahon. Sino siya? Tanong ko, bagaman halos hindi lumabas ang boses ko. Ang pangalan niya ay Andrea. Nagtatrabaho siya sa branch sa Cebu. Naglalakbay si Miko doon 2 beses sa isang buwan, sinasabing para sa trabaho. Cebu, ang bagay sa Cebu na binanggit ni Lina sa mensahe na iyon. Gaano na sila katagal magkasama? Halos 1 taon, baka mas matagal pa. Alam ko dahil nagtatrabaho ang pinsan ko sa parehong gusali. Nakita niya silang magkasama ng ilang beses, kumakain, umaalis sa mga hotel. Ang kape ay bumaliktad sa tiyan ko. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tiningnan ako ni Veronica nang may isang bagay na mukhang awa. Dahil ako rin ay ang naloko na asawa minsan, at may nagsabi sa akin, at kahit masakit, nagpapasalamat ako na malaman.
Akala ko dapat mong malaman kung anong uri ng lalaki ang anak mo bago ka gumawa ng mahahalagang desisyon para sa kanya. Mahahalagang desisyon. Sinasabi ng anak ko na matanda ako. Yumuko si Veronica. Pasensya na. Nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako nakabangon mula sa upuan na iyon. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa kotse ko. Ngunit nang isara ko ang pinto, nang ako ay nag-iisa, sa wakas ay pinayagan ko ang sarili ko na maramdaman ang lahat. Ang pagtataksil. Hindi lang kay Sarah, hindi lang kay Mateo, kundi sa akin, sa lahat ng itinuro namin ni Arturo sa kanya tungkol sa pamilya, tungkol sa karangalan, tungkol sa commitment. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan sa loob ng 1 oras. Napunta ako sa parke, sa parehong parke kung saan namin dinala si Miko noong bata pa siya. Umupo ako sa isang bench. Nakita ko ang mga pamilya na dumadaan, mga magulang na nagtutulak ng mga stroller, mga bata na tumatakbo pagkatapos ng mga bola, at naisip ko, sa anong sandali ko nawala ang anak ko? Sa anong sandali ang batang mahal na mahal ko ay naging lalaking ito na hindi ko kinikilala? Kinuha ko ang aking cellphone. Naghahanap ako sa Google. Andrea de la Torre Logistics, de la Torre Cebu, at nakita ko siya. Ang kanyang LinkedIn profile, Andrea de la Torre, 26 taong gulang, Operations Manager. Ang kanyang profile photo ay eksakto ang babae sa litrato. Sinuri ko ang kanyang Instagram. Ito ay pampubliko. Naroon sila. Mga litrato ng mga biyahe, restaurant, sunsets, at sa ilan, bagaman hindi nakatag, makikita si Miko sa likuran o ang kamay niya o ang relo niya. Maliliit na palatandaan para sa sinumang marunong tumingin. Ang pinakahuling isa ay mula 2 linggo na ang nakakaraan, isang toast sa isang bar. Ang caption ay nabasa, ipinagdiriwang ang mga bagong simula kasama ang isang espesyal na tao. 2 linggo na ang nakakaraan, noong tumigil si Miko sa pakikipag-usap sa akin dahil hindi ko pinirmahan ang mga papel. Mga bagong simula. Nagpaplano ba siyang iwanan si Sarah? Nagpaplano ba siyang simulan ang isang bagong buhay sa babae na ito? At kung gagawin niya, ano ang mangyayari kay Mateo? Bumalik ako sa bahay na umiikot ang ulo ko. Wala akong sinabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa impormasyon na iyon. Noong gabing iyon, nakaupo sa aking sala na may singsing ni Arturo sa aking kamay, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ginawa mula noong mamatay siya. Nakipag-usap ako sa kanya ng may galit. Arturo, niloloko ng anak natin ang asawa niya. Ginagamit niya ang anak niya. Nagsisinungaling siya. At pinipilit niya ako na ibigay sa kanya ang lahat ng itinayo mo at ako upang ano. Pondohan ang kanyang bagong buhay. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Sarah? Haharapin ko ba siya? Mananatili ba akong tahimik? At pagkatapos, na parang sumagot si Arturo mula sa kung saan, naalaala ko ang isang bagay na sinabi niya sa akin minsan. Iyon ay noong si Miko ay 15 at nagsinungaling tungkol sa kanyang mga grade. Nakita iyon ni Arturo at pinarusahan siya. Umiyak si Miko, humingi ng tawad, nangako na magbabago. Noong gabing iyon sa kama namin, sinabi ko kay Arturo, baka masyado kang matigas sa kanya. At sumagot si Arturo, Emilia, ang pag-ibig na walang kahihinatnan ay hindi pag-ibig. Ito ay gawin siyang mabuti. Nagtagumpay ba kami? O sa ilang punto sa aking pangangailangan na maging perpektong ina, ang nagpapatawad sa lahat, ang nagbibigay ng lahat, nagpalaki ba ako ng isang lalaki na naniniwala na maaari siyang kumuha ng hindi nagbibigay, na maaari siyang magsinungaling ng walang kahihinatnan, na maaari niyang imanipulate ang sinumang nagmamahal sa kanya ng husto. Lumipas ang 2 araw at pagkatapos ay nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Sarah. Umiiyak siya. Mother-in-law, kailangan nating mag-usap. Anong nangyari, Sarah? Maaari ba tayong magkita? Ayaw kong mag-usap sa telepono. Pumunta kami sa isang cave malapit sa bahay niya. Nang dumating siya, namamaga ang kanyang mga mata, tumutulo ang makeup, nanginginig ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa harap ko at bago pa siya makapagsalita, umiyak siya ng malakas. Niloloko ako ni Miko. Naroon na iyon. Ang katotohanan na alam ko na, ngunit ngayon lang niya natuklasan. Paano mo nalaman?
Tanong ko. Tiningnan ko ang telepono niya. Alam kong mali iyon, ngunit may nagsabi sa akin na may mali. Nakakita ako ng mga mensahe, litrato, hotel reservation sa Cebu, mga mensahe ng pag-ibig sa isang Andrea. Umiyak siya ng mas malakas. At ang pinakamasama ay hindi iyon. Ang pinakamasama ay nakakita ako ng isa pang chat kasama ang nanay ko. Humigpit ang tiyan ko. Ano ang sinasabi? Matagal na nilang plinaplano. Ang nanay ko at si Miko, pinaplano kung paano ka mapapapirma sa bahay. Sinabi ng nanay ko sa kanya kung ano ang sasabihin, kung paano ka i-pressure. Ginamit nila ako. Ginamit nila si Mateo. Lahat ay strategy. Kinuha niya ang telepono niya. Ipinakita niya sa akin ang mga screenshot, mga mensahe ni Lina kay Miko. Kailangan mong maging mas matatag sa nanay mo. Sabihin mo sa kanya na para iyon sa kinabukasan ni Mateo. Kung hindi siya pipirma ngayon, mas mahirap na iyon mamaya. Samantalahin mo na mahina siya. Kailangang mas umiyak si Sarah sa harap niya. Iparamdam mo sa kanya na siya ay nagiging makasarili sa sarili niyang apo. At ang mga sagot ni Miko. Alam ko, Lina, pero matigas ang ulo niya. Dadalhin ko sa kanya ang mga dokumento na napirmahan na. Ang pirma niya na lang ang kulang. Kapag nasa atin na ang bahay, maaari ko itong gamitin bilang naroon na iyon. Lahat. Ang bahay ay hindi para kay Mateo. Ito ay para punduhan ang kanyang bagong buhay kasama ang mistress niya. Humihingi ako ng paumanhin, sabi ni Sarah sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko alam. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko alam na ginagawa iyan ng nanay ko. Naniwala ba ako sa kanya? Hindi ko alam. Siguro, totoo iyon. Siguro, hindi. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon mahalaga. Ano ang gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. May Mateo ako. Wala akong trabaho. Umaasa ako ng lubusan kay Miko. Sinasabi ng nanay ko na patawarin ko siya na lahat ng lalaki ay nagkakamali. Na ang mahalaga ay panatilihing united ang pamilya. Ngunit mother-in-law, hindi ko kaya. Hindi ako makakabuhay ng ganito. Tiningnan ko siya. Ang babae na ito na nagparamdam sa akin na maliit, na naglayo sa akin mula sa apo ko, na nakipag-alyansa sa kanyang ina upang imanipulate ang anak ko, at ngayon ay sirang-sira sa harap ko. Biktima ng parehong lalaki na pinalaki ko. Sarah, sabi ko sa kanya, hinawakan ang kamay niya sa lamesa, kailangan mong magpasya kung anong uri ng buhay ang gusto mo para sa iyo at para kay Mateo. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Huwag mong hayaan ang sinuman, kahit ang nanay mo, na sabihin sa iyo na karapat-dapat ka sa mas mababa kaysa sa talagang karapat-dapat ka. Tumango siya, pinunasan ang kanyang luha. Nagpaalam kami sa pinto ng cave. Nagmaneho ako pabalik sa bahay ng tahimik, at nang dumating ako, nagpunta ako ng direkta sa study ko. Kinuha ko ang lahat ng mga dokumento, ang will, ang mga deed, ang mga bank statement, at tinawagan ko si Attorney Ray. Attorney Ray, kailangan ko kayong makita bukas. Urgent. May nangyari ba, Jim F. De La Paz? Nangyari na sa wakas ay nabuksan ang mga mata ko. Noong gabing iyon, nag-iisa sa bahay ko, inihanda ko ang hapunan na pinakamamahal ni Arturo. Pot roast, puting kanin, mainit na rolls. Naglagay ako ng 2 plato sa lamesa, isa para sa akin, isa sa harap ko, walang laman. Sa walang laman na plato, inilagay ko ang singsing ni Arturo, at habang kumakain ako, kinausap ko siya. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako sa halos pagtataksil sa iyong tiwala. Sa halos pagbibigay ng itinayo mo ng mailabis na pagsisikap upang protektahan ako. Akala ko, nagiging isang mabuting ina ako, ngunit nagiging isang hangal na ina ako, kinuha ko ang singsing. Isinuot ko iyon sa daliri ko. Sa oras na ito, hindi na ito masyadong malaki. Sa oras na ito, naramdaman na tama. Hindi ko siya bibigyan ng anuman, bulong ko. Hindi ang bahay, hindi ang mga hardware store, hindi na $1 pa. Tapos na. Kung gusto niya ang mana niya, hayaan mo siyang maghintay hanggang mamatay ako, tulad ng plinano niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon mula noong mamatay si Arturo, naramdaman ko ang isang bagay na hindi kalungkutan. Naramdaman ko ang galit. Malinis na galit. Diyos na galit.
Galit na hindi sumisira kundi nagtatayo, galit na nagsasabing tama na. Kinabukasan, pumunta ako upang makita si Attorney Ray. El de la Paz, paano ako makakatulong sa iyo? Gusto kong i-activate ang isang clause sa will ng asawa ko. Gusto kong matiyak na walang anuman na iniwan niya ang maaaring hawakan ng anak ko hanggang pagkatapos ng kamatayan ko. At gusto kong gawin iyon sa isang paraan na irreversible. Tiningnan ako ng abogado ng nagulat. Sigurado ka ba? Ganap. Maaari ko bang tanungin kung ano ang nagdala sa iyo sa desisyon na ito? Ang katotohanan, Attorney Ray. Sa wakas, nakita ko ang katotohanan. Sa loob ng susunod na 2 oras, sinuri namin ang bawat dokumento. Pinirmahan ko ang bawat papel. Inactivate ko ang bawat proteksyon na iniwan ni Arturo sa kanyang will. Nang umalis ako sa office na iyon, tumama ang araw ng hapon sa mukha ko at mumiti ako. Hindi iyon ngiti ng paghihiganti. Iyon ay ngiti ng paglaya ng isang babae na sa wakas ay tumitigil sa pagtataksil sa sarili para sa pag-ibig. Noong gabing iyon, tinawagan ako ni Miko. Ma, kailangan nating mag-usap. Alam ko, sagot ko. Ako din halika sa hapunan bukas, alas 8 oras. Si Sarah ang magluluto. Kailangan nating ayusin ito. May isang bagay sa tono niya ang nagsabi sa akin na hindi iyon imbitasyon. Ito ay isang trap. Ngunit hindi na ako natatakot. Pupunta ako roon, sabi ko, dahil alam ko na dumating na ang sandali. Ang sandali ng paghaharap, ang sandali upang sabihin ang katotohanan, ang sandali upang piliin ang sarili ko, kahit na nangangahulugan iyon ng pagkawala ng anak ko. Masyadong mabilis dumating ang Huwebes. Gumising ako alas 6 oras ng umaga, bagaman hindi ko kailangang maging sa bahay ni Miko hanggang alas 8 oras ng gabi. Ang araw ay lumabas sa harap ko na parang isang disyerto na kailangan kong tawiran. Naligo ako ng kalmado. Pinili ko ang aking mga damit ng may pag-iingat, isang pure gray dress na ibinigay sa akin ni Arturo sa aming ika-30 anibersaryo. Simple ngunit elegante. Isinuot ko ang singsing ni Arturo sa daliri ng aking kanang kamay. Tiningnan ko iyon sa ilaw ng umaga. Sasama ka sa akin, sabi ko sa singsing. Ngayon, higit sa lahat, sasama ka sa akin. Ginugol ko ang araw sa pag-oorganisa ng mga papel, pagtago ng mga dokumento na parang naghahanda ako para sa isang bagay na definitive dahil alam ko iyon. Alam ko na pagkatapos ng gabing iyon, walang magiging pareho. Alas 7 oras 30 minuto, nagmaneho ako patungo sa mga highlands. Ang trapiko ay mabigat. Ang mga kalye ay iluminado. Ang lungsod ay nabuhay sa kanyang Huwebes ng gabi na routine ang hindi alam na para sa akin, babaguhin ng Huwebes na iyon ang lahat. Dumating ako ng eksakto alas 8 oras. Nagring ako ng doorbell. Binuksan ni Miko ang pinto. May dark circle siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakasuot siya ng isang wrinkled white shirt. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na hindi ko mabasa. Tuloy ka, Maisie. Pumasok ako. Ang bahay ay amoy reheated food at tension. At naroon sa sala si Lina, nakaupo sa pangunahing armchair na parang bahay niya, nakasuot ng puting buhok, perpektong styled, pulang labi. Ngumiti siya sa akin, ngunit hindi iyon isang mabait na ngiti. Iyon ay ang ngiti ng isang predator na alam niya na nasa corner niya ang biktima. Emilia, mabuti na lang at dumating ka. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko si Miko. Anong ginagawa niya rito? Ma, si Lina ay bahagi ng pamilya na ito. Lola siya ni Mateo. May karapatan siyang makasama sa pag-uusap na ito. Anong pag-uusap? Umupo ka, pakiusap. Umupo ako sa isang upuan na malayo kay Lina. Nanatiling nakatayo si Miko na parang isang referee sa isang trial. Lumabas si Sarah ng kusina. May dala siyang si Mateo sa kanyang mga bisig. Tulog ang sanggol. Tiningnan niya ako, at ang kanyang mga mata ay walang laman, na parang may isang bagay sa loob niya ang nag-off. Well, sabi ni Miko, clasping his hands. Ma, tinawagan ka namin dahil kailangan nating lutasin ang sitwasyon na ito ng minsan at para sa lahat. Anong sitwasyon? Lumapit si Lina. Emilia, maging tapat tayo. Ikaw ay kumikilos sa isang napaka-selfish na paraan. Naramdaman ko na kumapal ang hangin. Excuse me. Narinig mo ako. Selfish.
Hinihiling sa iyo ng anak mo ang isang bagay na ganap na makatuwiran. Nailagay mo ang bahay sa pangalan niya. Siya ang kaisa-isa mong anak, ang kaisa-isa mong tagapagmana. Bakit ka kumakapit ng husto? Dahil ito ang bahay ko. Ito ay isang walang laman na bahay kung saan ka nakatira ng nag-iisa, nagpatuloy si Lina. Samantala, ang anak mo, ang manugang mo, at ang apo mo ay nakatira sa isang bahay na halos hindi nila kayang bayaran. Mukha ba sa iyo na patas iyan? Pinili nila ang bahay na iyan. Binigyan ko sila ng 5 milyon para sa down payment. 5 milyon na hindi mo kailanman hahayaang makalimutan nila. Dumura si Lina, laging pinapaalala sa kanila na tinulungan mo sila na parang ito ay isang pabor at hindi ang obligasyon mo. Ang obligasyon ko. Siyempre, nanay ka niya. Obligasyon mong tulungan siya. Ngunit hindi, mas gusto mong manatiling nakaupo sa isang ari-arian na hindi mo ginagamit, na hindi mo kailangan para lang sa ano. Kapangyarihan. Control. Tiningnan ko si Miko. Hahayaan mo ba siyang makipag-usap sa akin ng ganoon sa bahay mo? Yumuko si Miko. Ma, may ilang valid points si Lina. Valid points. Tumayo ako. Dumating ako rito dahil sinabi mo na kailangan nating mag-usap, hindi upang mainsulto. Hindi ka iniinsulto. Pumasok si Lina. Hinarap ka sa katotohanan. At ang katotohanan ay nagiging pasanin ka sa anak mo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Pasanin? Emosyonal, pinansyal. Kailangang mag-alala si Miko tungkol sa iyo, tungkol sa walang laman mong bahay, tungkol sa iyong kalungkutan, kapag dapat siyang nakatuon sa sarili niyang pamilya. Hindi ko kailanman hiniling sa kanya na mag-alala tungkol sa akin. Hindi mo kailangang humingi. Nanay ka niya. Automatic yan. At nakakaramdam siya ng pagkakasala na nabubuhay siya sa buhay niya habang ikaw ay nalalanta sa malaking bahay na iyan. Tama na, Lina, sabi ni Sarah sa isang mahinang boses. Ngunit hindi huminto si Lina. Ang kailangan mo, Emilia, ay tanggapin ang yugto mo. Ikaw ay isang matandang babae, isang biyuda na nag-iisa. Ang pinakamahusay na bagay ay ang ibenta mo ang bahay na iyan, lumipat sa isang mas maliit na apartment, mas manageable, at ibigay mo kay Miko ang pag-aari niya. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng kapayapaan. At ikaw din ni. At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad upang sabihin sa akin kung paano mabuhay ang buhay ko? Umiti si Lina, ang nakakatakot ng ngiti na iyon. Wala akong otoridad, ngunit ang common sense ay mayroon, at ang sinumang makatuwirang tao ay makikita na ikaw ay nagiging irrational. Bumaling ako kay Miko. Sa tingin mo ba, irrational ako? Na ako ay isang pasanin? Hinaplos ni Miko ang kanyang buhok. Ma, hindi ako. Tingnan mo, sa tingin ko lang ay mas madali iyon para sa lahat kung ikaw ay mas flexible. Flexible. Ang salita ay lasa na mapait sa bibig ko. Flexible ba ang pagbibigay ng ari-arian ko? Flexible ba ang paggawa ng gusto ninyo anuman ang nararamdaman ko? Iniisip iyan ang kinabukasan ng apo mo. Sabi ni Lina, huwag mong gamitin si Mateo bilang shield para sa manipulation mo. Tumayo si Lina mula sa armchair. Nagtanim siya sa harap ko, mas matangkad, mas bata, mas malakas. Hindi ako nagmamanipulate ng sinuman. Ako ang boses ng reason sa dysfunctional family na ito. Dahil malinaw na nagpalaki ka ng isang anak na takot sabihin ang hindi sa sarili niyang ina. Lina, umupo ka, utos ni Sarah. Ngunit nanatiling nakatayo si Lina, nakatingin sa akin ng may paghamak. Alam mo kung ano ang problema mo, Emilia? Na hindi mo kailanman nalampasan ang kamatayan ng asawa mo. At kumakapit ka sa mga bagay na material dahil wala ka ng iba. Walang kaibigan, walang social life, walang layunin. Tanging ang walang laman na bahay na iyan at ang mga alaala na hindi na gusto ng sinuman. Tama na. Ang boses ni Sarah ay tumama sa hangin na parang kutsilyo. Ngunit nagawa na ang pinsala. Ang bawat salita ni Lina ay calculated upang saktan at gumana iyon. Naramdaman ko ang luha na nasusunog ang aking mga mata, ngunit hindi ko sila hinayaang lumabas. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na iyon. Miko, sabi ko, bumaling sa anak ko. Dinala mo ba ang babae na ito rito upang iinsulto ako? Mukhang hindi komportable si Miko.
Ma, gusto ko lang na mag-usap tayo. Well, nag-usap na tayo at narinig ko ang lahat ng sasabihin mo. Ngayon, ako naman. Lahat ay tumahimik. Kinuha ko ang singsing ni Arturo mula sa daliri ko. Itinaas ko iyon ng mataas upang makita ng lahat. Ang singsing na ito ay pag-aari ng tatay mo, ang lalaki na nagtrabaho sa buong buhay niya upang magtayo ng isang bagay. Hindi lang para sa kanya, hindi lang para sa akin, para sa iyo din, Miko. Ngunit sapat siyang matalino upang malaman na ang isang ari-arian sa maling mga kamay ay nagiging sumpa, hindi isang biyaya. Ma, pakiusap. Iniwan ng tatay mo ang lahat sa pangalan ko sa isang dahilan. Dahil kilala niya ako. Dahil alam niya na poprotektahan ko ang itinayo namin. At kilala ka rin niya. Alam niya na mabait ka ngunit madaling maapektuhan. Alam niya na maaari kang gumawa ng mga impulsive decision. Alam niya na kailangan mo ng proteksyon kahit mula sa sarili mo. Hindi ba totoo iyan? Hindi. Kinuha ko ang aking cellphone. Naghanap ako ng mga litrato na ipinadala sa akin ni Veronica. Ipinakita ko iyon sa kanya. Namutla si Miko. Sino si Andrea? Miko. Sumigaw si Sarah. Nanatiling tahimik si Lina sa unang pagkakataon sa buong gabi. Sino ang babae na nakikita mo sa Cebu sa loob ng halos isang taon? Ang babae na kasama mo na nagpaplanong magbukas ng isang business gamit ang bahay ko bilang collateral. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay ngayon, alam ko eksakto kung anong uri ng lalaki ka, at alam ko eksakto kung para saan mo gusto ang bahay ko. Binuksan ni Miko ang kanyang bibig, isinara iyon. Wala siyang defense. Ngunit hindi lang iyon. Nagpatuloy ako. Tiningnan ko si Lina. Alam ko rin na ikaw at ang babae na ito ay matagal nang nagpaplano kung paano ako imanipulete, kung paano ako i-pressure, kung paano gamitin si Sarah at si Mateo bilang mga emotional tool upang sumuko ako. Itinaas ni Lina ang kanyang baba. Pinoprotektahan ko lang ang anak ko at ang apo ko. Kasinungalingan. Pinoprotektahan mo ang investment mo dahil kung nakuha ni Miko ang ari-arian ko, makikinabang ka rin. O, hindi ba totoo na ipinangako mo sa kanya na kung nakuha niya ang bahay, tutulungan mo siya sa business ni Andrea? Hindi sumagot si Lina. Hindi niya iyon tinanggihan dahil totoo iyon. Bumaling ako kay Sarah. Umiyak siya ng tahimik, dinuduyan si Mateo sa kanyang mga bisig. Sarah, humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin na ginawa iyan ng anak ko sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin na ginamit ka ng nanay mo. At humihingi ako ng paumanhin na ang inosenteng bata na ito ay nasa gitna ng lahat ng ito. Mother-in-law, bulong niya. Ngunit hindi kita kayang iligtas. Hindi iyan ang laban ko. Tiningnan ko ulit si Miko. Pumunta ako upang makita si Attorney Ray. Inactivate ko ang lahat ng proteksyon ng will ng tatay mo. Ang bahay, ang mga hardware store, ang mga account, lahat ay nakalock sa ilalim ng mga irreversible trust. Hindi ko iyan mababago kahit na gusto ko. Mananahin ka pagkatapos lamang ng kamatayan ko. Hindi isang araw bago, hindi isang dolyar bago. Naglakad si Miko patungo sa akin. Ma, hindi mo iyan maaaring gawin. Nagawa ko na. Iyan ay paghihiganti. Iyan ay hustisya. Tinapos ko. Siguro iyan ay. O baka iyan lang ang gusto ng tatay mo mula sa simula. Pinarurusahan mo ako dahil umibig ako sa ibang tao. Pinoprotektahan kita mula sa sarili mo, tulad ng pagprotekta sa akin ng tatay mo. Lumapit si Lina. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ikaw ay isang mapait, makasarili, malupit na matandang babae. Siguro, sagot ko ng kalmado. Ngunit ako ay isang mapait na matandang babae na may bahay ko, may ari-arian ko, na may dignidad ko na buo. Miko, hindi mo papayagan ang nanay mo na makipag-usap sa akin ng ganoon, hissed ni Lina. At pagkatapos, nangyari iyon. Tiningnan ako ni Miko. Tiningnan niya ako nang may kalamigan na hindi ko pa nakita sa kanyang mga mata. Ma, sabi niya sa isang matigas na boses. Kailangan mong humingi ng tawad kay Lina. Tumigil ang oras. Ano? Hindi mo siya ginagalang. Ininsulto mo siya. Lola siya ng anak ko. Humingi ka ng tawad sa kanya.
Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Miko, ininsulto niya ako muna. Tinawag niya akong makasarili, isang pasanin, isang mapait na matandang babae. At siguro tama siya. Tingnan mo kung ano ang ginagawa mo. Sinasira mo ang sarili mong pamilya para sa pera. Hindi ito para sa pera. Ito ay para di. Humigi ka ng tawad sa mother-in-law ko. Sumigaw si Miko. Ang boses niya ay umalinggaw sa buong bahay. Nagising si Mateo at nagsimulang umiyak. O umalis ka sa bahay ko. Naroon na iyon, ang ultimatum, ang linya na hindi ko kailanman naisip na tatawirin ng anak ko. Tiningnan ko si Miko, ang lalaki na lumaki sa sinapupunan ko, ang batang dinuyaan ko sa aking mga bisig, ang anak na ibibigay ko sana ang buhay ko nang walang pag-iisip, at nakita ko ang isang estranghero. Nakita ko ang isang lalaki na humihingi sa akin na ipahiya ang sarili ko sa harap ng babae na nakipagsabwatan laban sa akin. Isang lalaki na pinili ang kanyang manipulative mother-in-law kaysa sa sarili niyang ina. Isang lalaki na naglagay ng mga kondisyon sa presensya ko sa buhay niya. Umiyak si Sarah. Miko, wag. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Miko. Nakatitig siya sa akin, umaasa na susuko ako, umaasa na luluhod ako. Umaasa na pipiliin ko ang pag-ibig niya kaysa sa dignidad ko tulad ng dati kong ginagawa. Ngunit ang oras na ito ay iba. Tumayo ako. Kinuha ko ang purse ko. Naglakad ako patungo kay Lina. Tiningnan niya ako nang may mapagtagumpay ng ngiti na iyon na maishine sa kanyang mga mata na nagsasabing, tinalo kita. Huminto ako sa harap niya at 3 salita lang ang sinabi ko. Sa iyo na siya. Ang ngiti niya ay nagyelo. Ano? Sa iyo na ang anak ko. Sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang pagtataksil, sa kapahamakan na ito na tinulungan mong likhain. Siya ay sa iyo na ngayon. Bumaling ako kay Miko. Anak, iniwan ka ng tatay mo ng malinis na pangalan, isang tapat na ari-arian, matatag na mga pagpapahalaga, at isang ina na nagmahal sa. Iyon ang higit pa sa sarili niyang buhay. At ipinagpalit mo ang lahat ng iyon para sa ito. Itinuro ko ang paligid. Para sa babae na ito na nagmamanipulate sa iyo, para sa isang mistress sa Cebu, para sa pera na hindi mo kinita. Hindi na kita kayang iligtas. Hindi ko nasusubukan. Ma, kung lalabas ka sa pintuan na iyan. Ano? Hindi na ako magkakaroon ng anak. Anak, wala akong anak sa loob ng maraming buwan. Mayroon lang akong isang lalaki na mukhang siya, ngunit hindi ko kilala. Naglakad ako patungo sa pinto. Emilia, huwag kang maging dramatic. Narinig ko ang boses ni Lina. Umupo ka. Mag-usap tayo na parang matatanda. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa mukha ko. Ma! Sumigaw si Miko, ngunit hindi ako huminto. Bumaba ako sa hagdan. Naglakad ako patungo sa kotse ko. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay na mahirap ipasok ang susi sa lock. Sa wakas, nagawa ko. Umupo ako sa upuan ng driver. At doon, nag-iisa sa kotse ko, na may bahay ng anak ko na iluminado sa likuran ko, hinayaan kong tumulo ang luha. Hindi iyon luha ng pagsisisi. Sila ay luha ng kalungkutan dahil noong gabing iyon, hindi ko lang nawala ang anak ko. Nawala ko ang ilusyon kung sino siya. Nawala ko ang pantasya ng perpektong pamilya. Nawala ko ang batang siya noon at hindi na babalik kailanman. Ngunit nagkaroon din ako ng isang bagay. Nagkaroon ako ng dignidad ko. Nagkaroon ako ng paggalang ng babae sa salamin. Nagkaroon ako ng kapayapaan ng pag-alam na ginawa ko ang tama kahit na masakit. Nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Ang mga kalye ay walang laman. Ang lungsod ay natutulog. Nang dumating ako, pumasok ako at nilock ang pinto. Nagpunta ako sa aking silid. Inalis ko ang pure gray dress. Isinuot ko ang aking nightgown. Umupo ako sa kama na may singsing ni Arturo sa aking kamay. Ginawa ko, mahal, bulong ko sa kanya. Umalis ako. Nawala ko ang anak ko, ngunit natagpuan ko ang sarili ko. At pagkatapos, pagod, walang laman, ngunit kakaibang payapa, humiga ako. Hindi ko alam kung anong sandali ako nakatulog, ngunit napanaginipan ko si Arturo. Nasa maliit naming apartment kami sa lungsod. Gumagawa siya ng kape. Nag-grade ako ng takdang aralin.
Simple ang buhay. Mabuti ang buhay. At sa panaginip, lumingon siya upang makita ako at mumiti. Magaling ang ginawa mo, Emilia. Ipinagmamalaki kita. Nagising ako na may basa na pisngi. Ngunit sa oras na ito, hindi lang ito kalungkutan, ito ay paglaya. Nagtatanong pa rin ako sa sarili ko kung tama ang ginawa ko noong gabing iyon, at ikaw, ano ang gagawin mo sa lugar ko? Mananatili ka ba at hihingi ng tawad o lalabas ka sa pintuan na iyon? Sabihin mo sa akin sa mga comments. Minsan, kailangan nating malaman na hindi tayo nag-iisa sa pinakamahirap na desisyon. Ang mga unang araw pagkatapos ng gabing iyon ay ang pinakamahirap. Gumising ako 3:00 ng umaga na may tumitibok na puso, nere-review ang bawat salita, bawat gesture, nagtataka kung dapat ba akong nanatili, kung dapat ba akong sumuko, kung dapat ba akong pumili ng pag-ibig ng anak ko kaysa sa dignidad ko. Ngunit tuwing naabot ko ang puntong iyon, naaalala ko ang boses niya. Humingi ka ng tawad sa mother-in-law ko o umalis ka sa bahay ko. At pagkatapos, alam ko na ginawa ko ang tama, dahil ang pag-ibig na humihingi ng kahihiyan ay hindi pag-ibig. Ito ay control. Ang unang linggo ay isang exercise sa paglaban. Hindi ko tinawagan si Miko. Hindi rin siya tumawag sa akin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi, ngunit kailangan din iyon. Nilinis ko ang bahay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagdonate ako ng mga damit na hindi ko ginamit. Ibinigay ko ang webless na sumasakop lang sa espasyo. Para bang gumagawa ako ng espasyo hindi lang sa bahay ko, kundi sa buhay ko, sa puso ko. Isang hapon habang iino-organize ang closet ni Arturo, na iniwan kong buo sa loob ng 4 na taon, nakakita ako ng isang kahon sa itaas na shelf. Kinuha ko iyon ng maingat. Puno iyon ng mga sulat. Mga sulat na isinulat ni Arturo sa akin noong nagde-date pa kami. Mga sulat na iningatan ko at nakalimutan. Umupo ako sa sahig at binasa ko silang lahat isa-isa. Sa isa sa kanila, isinulat 2 buwan bago ang kasal namin, sinabi ni Arturo, Emilia, nangangako ako sa iyo na lagi kitang poprotektahan kahit na wala na ako rito. Magtatayo ako ng isang bagay na napakatibay para sa iyo na hindi mo kailanman kailangang umasa sa sinuman, kahit sa mga anak natin, dahil ang pag-ibig ng ina ay ang pinakamatibay sa mundo, ngunit ang pinakamahina din, at hindi ko hahayaang abusuhin ng sinuman ang pag-ibig na iyon. Umiyak ako sa pagbasa ng mga salitang iyon dahil tinupad ni Arturo ang kanyang pangako. Nagtayo siya ng isang bagay na matibay. Nag-iwan siya ng mga proteksyon. Nakita niya eksakto ito na kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko kahit mula sa sarili kong anak. At ang pinakamaganda ay ginawa niya iyon nang walang paghusga kay Miko. Alam lang niya ang kalikasan ng tao. Alam niya na ang pera ay nagbabago ng mga tao. Alam niya na ang panlabas na impluwensya ay maaaring i-twist kahit ang pinakamahusay na mga anak. At binigyan niya ako ng mga tools upang makaligtas doon. Ibinabalik ko ang mga sulat sa kahon, ngunit kinuha ko ang partikular na sulat na iyon, inilagay iyon sa isang frame, at isinabit iyon sa study ko bilang paalala, bilang isang anchor. Sa pangalawang linggo, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Si Sarah iyon. Mother-in-law, maaari ba tayong mag-usap? Sabihin mo sa akin, Sarah. Hindi sa telepono. Maaari ba akong pumunta sa bahay mo? Nag-alinlangan ako, ngunit may isang bagay sa boses niya ang nagpahintulot sa akin.